Kabanata 271. Nanginig sa takot si Frederick sa baluktot na mukha ni Glenn. At tuluyang tumango ang huli. ****starred ka. Pinatiri kita sa bahay para lang pagnilayan mo ang mga kilos mo pero hindi ka pa natuto Bagay. Papatayin kita, itinaas ni Glenn ang isang upuan at marahas na hinampas ito sa katawan ni Frederick. Pagkabasag ng mga muwebel sa pagkakabangga. Bahagyang natigilan si Jared. Hindi niya inaasahan na paparusahan ni Glenn ang sariling anak sa ganoong paraan. Tumigil ka Glenn. Papatayin mo siya. Si Helen ay desperado na ginawa ang lahat upang pigilan ang kanyang asawa. Gayunpaman, walang pakialam si Glenn. Ipinagpatuloy niya ang paghampas kay Frederick. Dahilan para mapaiyak siya sa sakit. Ako ang mananagot sa bagay na ito. Mr. Chance. Hahanap ako ng paraan para protektahan ka mula sa Whittaker. Pamilya. Saad ng matanda. Ako na mismo ang bahala sa pamilya Whittaker. Hindi mo kailangang mag-alala. Mr. Lowe. Napatingin si Jared. Sa madugong tingin kay Frederick. Sapat na ang parusa mo sa anak mo para maalala niya ito. Aralin. Siya sa una ay medyo galit na galit. Ngunit karamihan sa mga ito ay naglaho nang makita niya kung paano kumilos si Glenn. Mayroon si Frederick. Mabuting magulang. Pagkatapos umalis sa lugar ni Glenn. Bumalik siya sa tirahan ng Sullivan. Dahil sigurado siya kay Josephine. Ay nangangailangan ng ilang nakakaaliw na salita. Sa Horrington Hospital sa gabi. Nang matanggap ang balita, ang ulo ng pamilya, si Kane Whittaker, ay nagdala ng 10 eksperto sa kanya. Lahat ng 10 sa kanila ay mukhang makapangyarihang kahanga-hanga. At isa sa kanila ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Nagdilim ang ekspresyon ni Kane nang matitigan ang anak na nakahiga sa kama. Ito ay kakilakilabot na. Isang tao sa Horrington ang may lakas ng loob na saktan ang kanyang anak ng ganoon kalubha. Nandito ka na sa wakas. Dad, tingnan mo ang paa ko. Lumpo ako ngayon. Nagsimulang umiyak si Tyrion nang makita si Kane. Magpakalalaki ka at tumigil ka sa pag-iyak. Sinaman ng tingin ni Kane ang kanyang anak. Sa tingin mo ba hindi ka matatalo? Bakit mo kinidnap? Miyembro ng pamilya Sullivan. Mukhang alam na niya ang lahat. Nagulat si Tyrion na hindi nakapagsalita. Napag-alitan. Makalipas ang ilang segundo, sumili ang sakit sa mukha ni Kane. Mata. Ang kanyang nag-iisang anak na lalaki ay ang apple of his eye. Kunin mo sa akin ang direktor ng ospital. Utos ni Kane. Ang isa sa kanyang mga nasasakupan, na nakasuot ng salamin, ay agad na nagdala ng isang doktor sa silid. Ikaw ang direktor. Malamig na tanong ni Kane. Oo, Mr. Whittaker. Ako ang direktor. Nanginginig ang mga paa ng direktor. Kumusta ang binti ng aking anak? Ang kanyang binti ay naduraj ng isang panlabas na puwersa. Walang paraan upang ayusin ang kanyang buto. Kailangan niyang gumamit ng tungkod para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Maingat na paliwanag ng direktor. Walang silbi. Sinampal ni Kane ang mukha ng direktor. Wala akong pakialam kung ano ang kailangan mong gawin para maayos ang binti ng anak ko. Kung ikaw, hindi pwede, papatayin ko ang buong pamilya mo. Pumalakpak. Lumuhad ang direktor sa lupa at nagmakaawa. Wala talagang kagamitan ang ospital natin o ang mga doktor na ayusin ang kanyang mga binti. Maaari mong ipadala ang iyong anak sa isang malaking ospital o sa ibang bansa upang ayusin ang kanyang mga binti. Kahit pumatay ka, ako, hindi pa rin matutulungan ng ospital ko ang anak mo. Pansinin ang tunay na hitsura ng direktor. Alam ni Glenn na walang pag-asa sa ospital na ito. Kaya naman napatigil siya. Nagbigay ng mahirap na oras sa direktor at nag-utos. Ihanda ang sasakyan at ibalik ang aking anak sa Summerbank. Para sa paggamot, hindi nagtagal ay kinuha si Tyrion. Tinitigan ni Kane ang night scene ni Horrington at bumulong. Malamig. Babayaran ko si Horrington para sa nangyari sa aking anak. Kalahating araw nang sinasamahan ni Jared si Josephine sa tirahan ng Sullivan. Siya ay nasa mabuting kalooban. Gayunpaman, paminsan-minsan ay naaalala niya ang sandaling pinatay ni Jared si Layton.
Sumama si Jared sa pamilya Sullivan para sa hapunan. Habang kumakain silang lahat, may isang katulong na lumapit kay William. At may binulong sa tabi ng tenga niya. Agad na namula ang mukha ni William. Anong meron? Dad? Curious na tanong ni Josephine. Wala lang. May mga bagay lang na kailangan kong asikasuhin sa kumpanya. No need to mind me. Tumayo si William at tumingin kay Jared. Dapat dito ka na magdamag. Jared, hindi ko alam kung kailan ko gagawin. Bumalik. Kaya umaasa ako sa iyo na magbabantay kay Josephine. Tatay. Namula ang mukha ni Josephine. No need to worry, Mr. Sullivan. Aalagaan kong mabuti si Josephine. Tumango si Jared. Isang nakakatakot na lamig ang bumalot kay William pagkalabas niya ng bahay. Tipunin mo lahat ng bodyguards at sundan mo ako. Sumunod sa kanya ang mahigit 20 bodyguard sa Glamour Hotel. Sa mga sandaling ito, nakaupo si Kane sa loob ng isang pribadong silid. At umiinom ng kape. Sa labas ng silid ay isang grupo ng mga bodyguard ang nakahiga sa lupa salamat sa kanya. Lalong nag-alab ang galit sa puso ni William nang dumating siya at nakitang umuungol ang mga bodyguard. Sakit, kung hindi ka nasisiyahan sa serbisyong ibinibigay nila. Maaari mo lamang itong sabihin sa akin. Mr. Whittaker, mayroon. Hindi kailangan ng karahasan. Wika ni William habang malamig na nakatitig kay Kane. Ngumisi si Kane. Dapat kang matuwa na hindi ko sila pinatay. I think alam mo na sa ngayon na paan ang anak ko. Sira, ibigay mo sa akin ang lalaking pumutol sa anak ko at ililigtas ko ang pamilya Sullivan. Inagaw ng anak mo ang anak ko. Ikaw ang dapat matuwa na nabali ko lang ang paa niya. Pakiusap. Maunawaan na ito ay Horrington at hindi Summerbank. Kalmadong nagsalita si William sa abot ng kanyang makakaya. Plano niyang pasanin ang lahat ng responsibilidad. Dahil ayaw niyang madamay si Jared. Ang kapangyarihan ng pamilya Whittaker ay isang bagay na alam niya. Si Jared ay mamamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan kung siya ay mamamatay. Pinupuntirya ng pamilyang iyon. Hahaha. Paano kung ito ay Horrington? Kaya pa kitang lapidin na parang kulisap. Tumayo si Kane. Sa tingin mo ay hindi. Alam kong sino ang gumawa nito. Binibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Kung hindi mo pinahahalagahan, huwag mo akong sisihin. Kapag nasaktan ka, sabi ko sayo, inagaw ng iyong anak ang aking anak na babae. Kaya't matutuwa ako na nabali ko lamang ang kanyang binti. Kung gusto mong maghiganti, tapos lumapit ka sa akin. Nagnganga si William at naghanda sa susunod na mangyayari. Magaling. Kung gusto mo nang mamatay, tutuperin ko ang hiling mo. Nang matapos magsalita si Kane, agad na lumukso ang kanyang mga eksperto. Nagsimulang lumaban ang mga bodyguard ni William. Kahit na may bentahe siya sa numero, lahat sila ay nahulog sa lupa sa loob ng ilang maikling minuto. Lahat sila ay umuungol sa sakit at hindi na makatayo. Sa kabilang banda, walang nasaktan sa mga lalaking dinala ni Kane. Ang pagkakaiba sa lakas ay masyadong malaki. Parang inaaway ng matanda ang isang 5 taong gulang na bata. Labis na nagdilim ang ekspresyon ni William habang nanginginig ang kanyang katawan. Gayunpaman, tumayo siya at hindi tumakbo. Malayo, hindi ko nauulitin ang sarili ko. Ibigay mo sa akin ang lalaking nabali ang binti ng anak ko. Sinaman siya ng tingin ni Kane. Paghamak, nabalian ko ang binti ng anak mo. Kung gusto mong maghiganti, lumapit ka sa akin at patayin mo ako. Pinatibay ni William ang sarili. Dahil pinili niyang pumunta doon mag-isa. Hindi niya ibibigay si Jared kahit anong mangyari. Huwag mong isipin na hindi kita papatayin. Nagsalubong ang kilay ni Kane at idiniin ang dulo ng matalim na punyal. Kontra sa lalamunan ni William. Nagsimulang manginig si William nang maramdaman ang lamig ng punyal. Lahat ay natatakot sa kamatayan. Kabilang siya, pero hindi niya maibigay si Jared. Dapat ay tinawagan mo ako na bumibisita ka sa Horrington. Mr. Whittaker, bibigyan sana kita ng better welcome sa sandaling iyon. Isang masayang boses ang umalangaw mula sa likuran. Si Walter iyon.
Sinulyapan niya ang mga umuungol na bodyguard sa sahig at saka ang punyal sa kamay ni Kane. Ikaw lang. Dumating sa Horrington at naglabas ka na ng punyal. Mr. Whittaker. Alam mo, umupo na lang tayo. Bumaba at pag-usapan ito. Ngumiti siya. Ilang hakbang pasulong. Binunot niya ang punyal sa kamay ni Kane at inilagay sa gilid. Si Walter ay dating opisyal sa Summerbank. At noong panahong iyon, nakipagkaibigan siya kay Kane. Since hindi siya, mas matagal na nagtrabaho doon. Ang kanyang impluwensya ay lubhang nabawasan. Gayunpaman, nagpasya pa rin si Kane na igalang si Walter at bumalik sa kanyang upuan. Dapat ka ring umupo, Mr. Sullivan. Idinagdag ni Walter, na ipinapalagay ang papel ng isang tagapamayapa. Tumango si William at umupo. Siya ang tumawag kay Walter nang papunta na siya sa hotel. Hindi iyon nakaligtas sa kanya. Walang paraan na manalo siya laban sa pamilya Whittaker. Kaya naman nakipag-ugnayan siya kay Walter at nagtanong sa kanya na lumapit. Kung kaya ng pera ang problema sa halip na dugo. Tiyak na iyon ang pinakamabuti. Hindi niya ginawa. Gusto nang mamatay. Pagkatapos ng lahat, narinig ko ang tungkol sa bagay na iyon. Mr. Whittaker, kung ako ay matapang, sa tingin ko ang iyong anak ay hindi ganap na tama. Dahil nangyari na ang mga bagay-bagay. Humanap na lang tayo ng paraan para malutas ang isyong ito ng magkasama. Paano naman tayo? Hilingin kay Mr. Sullivan na humingi ng tawad sa iyo sa publiko at bigyan ka ng karagdagang mga reparasyon. Basta ito, isang bagay na nasa kapangyarihan ng pamilya Sullivan. Sigurado akong hindi ito tatanggihan ni Mr. Sullivan. Ngumiti si Walter. Kane, sa tingin mo ba kulang ang pera ng pamilya ko? Mr. Grange. Napangisi si Kane. Medyo natigilan si Walter nang bumalatay sa mukha niya ang kahihiyan. Ilang sandali pa, ang ngiti niya, bumalik. At nagpatuloy siya sa pagsasalita. Siyempre hindi nagkukulang sa pera ang pamilya Whittaker. Ano, iminumungkahi mo bang magpapasaya sa iyo? Mr. Whittaker, ibigay mo sa akin ang lalaking nabali ang binti ng anak ko at ipaasikaso si Josephine sa anak ko. Dahil sa kanya, na naging ganyan ang anak ko. Malamig na tinitigan ni Kane si William at sinadyang humingi ng kabalbalan. Hiling. Na tila sinusubukang pukawin si William. Gaya ng inaasahan, galit na hinampes ni William ang mesa nang marinig ang hiling ni Kane. Kinidnap ako ng anak mo. Anak, at ngayon gusto mo siyang alagaan. Nasisiraan ka na ba ng bait? Baka pumatay ka pa. Ako ngayon. Huwag mong isipin na hindi ko gagawin. Kinaweyan ni Kane ang kanyang kamay at agad na pinalibutan muli ng kanyang mga tauhan si William. Manatiling kalmado, Mr. Whittaker. Magpakita man lang ng respeto. Kami, nagpakita na ako ng paggalang sa iyo noong tinawag kitang Mr. Grange. Kung hawad lang ka ulit sa daraanan ko, huwag mong sisihin. Ako kung nasaktan ka. Sumigaw si Kane. Pinutol si Walter. Nakaramdam ng hiya si Walter kaya nanginginig ang katawan niya sa galit at namula ang mukha. Gayunpaman, nagkaroon. Wala siyang magawa. Dahil umalis na siya sa kanyang trabaho. Wala na sa kanya ang respetong taglay niya noon sa Summerbank. Kahit bumalik, ang mga araw, mahirap sabihin kung ipapakita pa ba ni Kane sa kanya ang paggalang kapag siya ay nagalit. Sa makatuwid, ito ay, mas imposibleng humingi ng paggalang kay Kane sa kasalukuyang sandali. Kung paanong walang ideya si Walter kung ano ang gagawin habang umabot sa sukdulan ang tensyon. Ang pinto sa silid ay naroon. Biglang bumukas muli, at agad na pumasok ang isang lalaking nakasuot. Ang taong iyon ay si Glenn. Nang malaman niya na dumating si Kane sa Horrington, agad niyang ginawa, ang daan niya papuntang hotel. Sinulyapan niya ang mga bodyguard sa sahig at sinabing, "Ito si Horrington. Kane, hindi Summerbank. Ikaw, huwag mong saktan ang mga tao sa aking teritoryo." Walang pinagkaiba iyon sa pagdura sa mukha ko. Medyo nagulat si Kane nang dumating si Glenn. Hindi niya inaasahan na ang pamilyang Sullivan ay maaaring umindayog sa Mayor. Oo naman.
Ang pamilyang Sullivan ang pinakamayamang pamilya sa Horrington. Ngunit wala silang malakas, sapat na impluwensya para hilingin sa alkalde na pumunta. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay naroon si Glenn ay dahil kay Jared. Hindi dahil sa pamilya Sullivan. Sana huwag mong pakialaman ang usapin ko. Mr. Lowe, bumalik at maging isang mabuting alkalde sa halip na makakuha sa aking paraan. Habang nagulat siya sa itsura ni Glenn. Hindi naman siya natatakot sa lalaki. Pagkatapos ng lahat, Glenn ay alkalde lamang ng isang maliit na lungsod. Hindi niya ito itinuturing na banta dahil makikipag-dinner siya sa mga opisyal na may mas mataas na ranggo kaysa siya sa Summerbank sa lahat ng oras. Ito ang aking teritoryo, at may responsibilidad akong pangalagaan ang kaligtasan ng mga tao ng Horrington. Ako, maaari bang arestuhin ka dahil sa pananakit sa aking mga tao? Kung ayaw mong lumaki pa ang gulo na ito. Ito na, pagkatapos ay kunin mo ang iyong mga tauhan at umalis dito. Handa akong magpanggap na hindi ito kailanman nangyari kung gagawin mo. Galit na galit si Glenn sa inasta ni Kane. Anong biro? Tumawa si Kane. Dito na lang ako uupo at hihintayin akong arestuhin ng mga tao mo. Kung hindi mo gagawin, paalisin mo ako sa oras na iyon. Papalitan ko ang pangalan ng pamilya ko sa iyo. Wala siyang balak na magpakita ng respeto kay Glenn. Bahagi ng dahilan ay ang pagpasok ni Glenn. Kanyang paraan at pagpapaantala sa pagtatayo ng isang gusali ng kumpanya. Naiinis na siya kay Glenn. Dahil doon, kaya walang paraan na siya ay gumagalang sa kanya. Ikaw, kinagat ni Glenn ang kanyang mga ngipin. Namumula ang kanyang pisngi sa galit. Just be a good mayor and pumikit sa partikular mong tao. Idikit mo ang ilong mo sa akin. Negosyo na naman at baka mawalan ka ng trabaho. Mababa ang tingin ni Kane kay Glenn sa kabila ng huli. Pagkakakilanlan. Nagsalita iyon ng dami kung gaano kalakas ang pamilya Whittaker. Muling nanigas ang kapaligiran ng tumahimik ang silid. Kabog, kabog, kabog. Biglang narinig ang paghalo-halo ng mga yabag. At nakita si Tommy na papasok sa silid na may dalang dosina ng kanyang mga tauhan. Nang makita niya kung paano napapalibutan si William ng mga eksperto ng pamilya Whittaker. Ang kanyang mukha. Dumilim at agad niyang hiniling sa kanyang mga tauhan na protektahan si William. Si William talaga ang biyenan ni Jared sa puntong iyon. Kaya naman kinailangan siyang protektahan ni Tommy. Imbes na magulat ay tumawa ng malakas si Kane nang makitang dumating si Tommy kasama ang kanyang mga tauhan. Ang mga bagay ay nagiging interesante. Kahit ang hari sa ilalim ng lupa ay narito. Sa palagay ko ito ang pinakamalakas na line-up na iyon. Nakita na ni Horrington. Hindi mo kami kalaban sa sarili naming teritoryo. Kane, kung maglakas loob kang baligtarin si Horrington. Gagawin ko. Siguradong hindi ka aalis dito ng buhay. Pinandilatan siya ni Tommy. Mukhang walang takot. Mula nang inumin niya ang enhancement pill. Ang kanyang lakas at tapang ay nadagdagan ng maraming beses. At sa pagsunod kay Jared at nasaksihan ang kanyang lakas. Siya ay naging mas walang takot. Noong nakaraan, hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na makipag-usap sa ulo ng pamilyang Whittaker ng ganoon. Dahil pareho silang, sa kanila ay hindi sa parehong antas sa lahat. Bahagyang natigilan si Kane. Hindi niya inaasahan na kakausapin siya ni Tommy sa ganoong tono. Baka ikaw ay isang makapangyarihang ahas sa mata ng mga tao rito. Ngunit ikaw ay walang iba kundi isang uod sa akin. Pagkatapos ay ipinatong niya ang palad niya sa mesa at dinurog ang mesa. Nagbago ang ekspresyon ng lahat. Si Tommy, lalo na, nakasimangot, dahil hindi sumagi sa isip niya ang Kane na iyon. Nagtataglay ng ganoong halaga ng kapangyarihan. Kailangan kong mahanap ang lalaking responsable sa pagpilayan sa anak ko ngayon. May 5 minuto kayong lahat para magpasya. Kamay, siya o mamatay. Nang lumabas ang huling salita sa bibig ni Kane. Bumaba ang temperatura ng silid. Mabilis, na nagdulot ng panginginig sa mga gulugad ni William at ng iba pa. Nakontak ko na si Mr. Chance, Mr. Sullivan. Kung hindi siya dumating sa oras na kumilos si Kane. Tumakbo, haharangen ko siya sa mga tauhan ko.
Malapit na silang lahat. Bulong ni Tommy kay William. Ikaw, medyo nagalit si William nang malaman niyang papunta na si Jared. Ito ay magiging isang kamatayan. Sentence para sa kanya kung pupunta siya dito. Mukhang hindi susuko si Kane nang hindi nakapatay ng tao ngayon. Relax, Mr. Sullivan. Pang-aaliw ni Tommy. Buong tiwala siya kay Jared. Kumakain pa rin si Jared nang bigla niyang natanggap ang message ni Tommy. Sa sandaling nabasa niya ang mensahe. Ang kanyang galit, sumibol sa buhay. Jared, anong problema? Ramdam ni Josephine ang paglabas ng dugo mula sa kanyang katawan. Ayos lang ako. I-enjoy mo na lang ang pagkain mo. Tumayo si Jared. Kinuha ang kanyang coat. At inutusan ng isang katulong. Bantayan siyang mabuti. Huwag hayaang lumabas siya ng bahay. Naiintindihan. Mr. Jared. Magalang na sagot ng utusan. Nakangiting nagbitiw si Jared sa magalang na utusan. Kahit na hindi pa opisyal na kinumpirma nila ni Josephine ang kanilang relasyon. Ang mga tao sa Sullivan. Tinatrato siya ng residence na parang boyfriend niya. Marahil sila ay natural na mukhang isang mag-asawa. Gagantimpalaan kita sa sandaling bumalik ako. Tinapik niya ang balikat ng katulong at umalis na sa pakiramdam na ang sarap marinig iyon. Tapos na ang oras. So, ano ang desisyon mo? Ibibigay mo ba siya o mamamatay? Malamig na tinitigan ni Kane si William. Ang mga eksperto ng pamilya Whittaker ay agad na pumasok sa kanilang pakikipaglaban at tinitigan ang mga tauhan ni Tommy. Walang takot. Lahat sila ay napuno ng layuning pumatay. Sa kanilang mga mata, ang mga tauhan ni Tommy ay isa lamang kumpol ng mga masasamang tao na kayang-kaya nilang lapiin na parang surot. Hindi ko siya ibibigay sa iyo. Kane. Determinadong sagot ni William. Magaling. Tapos sa impyerno ka pumunta. Naging malamig ang ekspresyon ng mukha ni Kane. Patayin sila. Agad na sinunggaban ng mga eksperto si Tommy at ang iba pa na parang mga gutom na tigre. Ako ang lumpo sa anak mo. Lumapit ka sa akin kung maglakas loob ka. Agad namang pumasok si Jared sa kwarto. Jared, bakas sa mukha ni William ang pag-aalala nang makita niya si Jared. Relax, Mr. Sullivan. Magiging maayos din ako. Tumingin si Jared kay William nang may pasasalamat. Hindi niya inaasahan ang matanda. Ipagsapalaran ang kanyang buhay upang protektahan siya. Ginoo, pagkakataon. Ginoo, pagkakataon. Parehong magalang na binati ni na Walter at Glenn si Jared nang makita siya. Salamat sa pagtulong mo, Mr. Lowe, Mr. Grange. Sabi ni Jared. Parehong awkward sina Walter at Glenn. Hindi naman talaga kami nakatulong. Wala siyang ipinakita sa amin. Paggalang sa lahat, ako na ang bahala dito. Gabi na, bumalik na kayong dalawa at magpahinga. Isang mainit na ngiti ang sumilay. Ang mukha ni Jared. Kung gayon ay aalis na ako ngayon. Sabi ni Walter. Alam niyang hindi siya gaanong makakatulong sa laban. Tumango rin si Glenn. Nang madaanan niya si Jared. Bamulong siya. Subukan mong huwag patayin ang sinuman. Mr. Chance. Magiging napakagulo ang mga bagay-bagay kung gagawin mo. Kung ang pinuno ng pamilya Whittaker ay papatayin sa Horrington. Kung gayon ay hindi niya magagawa. Panatilihin ang kanyang trabaho bilang mayor. Huwag kang mag-alala, Mr. Lowe. Alam ko ang aking ginagawa. Tumango si Jared. Nang wala na sina Jared at Walter. Mausisa na pinag-aralan ni Kane si Glenn. Sa nakikita niya, si Jared ay isang normal na mukhang binata. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang paggalang sa kanya ng dalawa. Ikaw ba ang pumutol sa anak ko? Maririnig ang galit sa boses niya. Tama iyan. Kung may ibang tao na humiling sa akin na awatin siya. Bangkay na sana siya ngayon. Ang mga basurang tulad niya ay hindi karapat-dapat mabuhay. Kalmadong tinitigan ni Jared si Kane. Walang kahit isang pahiwatig. Emosyon sa kanyang mga mata. Ako ay humanga na tanggapin mo ito ng maluwag sa loob. Pinitik ni Kane ang kanyang mga daliri sa isang eksperto sa puting kasuotan. Naunawaan agad ng ekspertong iyon ang ibig niyang sabihin at sinugod si Jared.
Napakabilis ng kamao niya kaya nabasag nito ang sound barrier. Thud! Kasunod ng muffled sound. Ang ekspertong iyon ay biglang lumipad pabalik. Bumagsak sa lupa. At, umubo ng dugo kahit nakatayo si Jared na hindi kumikibo. Natarante si Kane saglit. He then sneered. Kaya sanay ka sa labanan. Iyan ang nagpapaliwanag kung bakit. May hangin ng pagmamataas sa paligid mo. Pero kahit Master of Masters ka, hindi ako aalis, hanggang sa maipaghiganti ko ang aking anak. Tinuloy niya ang paghubad ng sando at ipinakita ang matipunong katawan. Oras na para kunin niya ang mga bagay-bagay. Sa sariling kamay. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Out of nowhere, naririnig nila ang mga huni ng nagmamadaling yabag na umaalingaw-ngaw sa buong hotel. Isang eksperto mula sa pamilyang Whittaker ang sumulyap sa labas ng bintana at naging madilim ang kanyang ekspresyon. Siya, mabilis na lumapit kay Kane at bumulong ng ilang salita sa kanyang tainga. Nagsalubong ang kilay ni Kane at tumingin sa labas ng bintana. Mayroong libo-libong tao na may hawak na armas sa paligid ng hotel. Dumating na ang mga tauhan ko. Kane, naalala ko na tinawag mo akong uod. Well, sa tingin mo ba ako ay isang uod? Maliban kung lahat kayo ay kusang naging mga immortal. Hindi kayo makakalabas dito ng buhay kasama ng libo-libo ng mga taong umaaway sa iyo. Natawa si Tommy nang malaman niyang dumating na ang kanyang hukbo. Napakunot ng noo si Kane habang nakatitig kay Tommy. Sa 1,000,000 taon, hindi niya inaasahan na makakatawag si Tommy ng libo-libong lalaki sa ganoong kaikling panahon. Dami ng oras. Ang balita tungkol sa pagkuha ni Tommy sa Crimson Dragon Gang ay isang bagay na hindi niya alam. Ang dahilan kung bakit hindi niya inaasahan ang napakaraming tao doon. Hindi pa oras para magdiwang ka. Tommy, mapapatay ko pa kayong lahat bago sumugod ang mga taong ito sa silid. Alam mo kung ano ang mangyayari kung mamatay ako sa Horrington. Tumahol si Kane. Huwag mo akong takutin. Hindi ako natatakot sa'yo. At most, iaalay ko lang ang buhay ko para kunin ang buhay mo. Nagsalita si Tommy na para bang siya ay isang nutcase na walang takot sa kamatayan. Mas lalong naging malungkot ang ekspresyon ni Kane. Mabuti, aaminin ko na talo ako ngayon. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod. Kinawayan niya ang kanyang kamay at naghanda ng umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Gayunpaman, humarang si Tommy sa kanyang daan. Hayaan mo sila, Tommy. Mahinaong sabi ni Jared. Maa-update ang novel na ito sa novelheart.com. Sinulyapan siya ni Tommy bago tumayo sa gilid at hinayaan si Kane na umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Kung hindi dahil kay Glenn, hinding-hindi papakawalan ni Jared si Kane ng ganoon kadali. Talaga bang aalis tayo nang hindi naghihiganti kay Mr. Tyrion, Mr. Whittaker? Tanong ng isa sa mga eksperto. Kane nang umalis sila sa Glamour Hotel. Siyempre ipaghihiganti ko siya. Hindi ko alam kung sino ang brat na ito para magkaroon ng napakaraming tao sa Horrington. Para protektahan siya. Dahil hindi natin siya mahawakan sa lungsod na ito. Maghihintay na lang tayo hanggang sa lumabas siya ng lungsod at pumatay. Kanya, gusto kong manatili kayong lahat dito at bantayan siyang mabuti. Tawagan mo ako sa sandaling umalis siya. Horrington. Itinuro ni Kane na may mapanlinlang na ekspresyon. Roger. Tumango ang mga eksperto. Kaya, pansamantalang natapos ang insidente sa bali ng binti ni Tyrion. Hindi na sinubukan ni Kane na makipag-away. Kasama si Jared sa Horrington. At ang mga kakilala ni Francis ay hindi pa rin dumarating sa lungsod. Imposibleng sabihin. Kung dahil sa hindi nila alam na patay na si Francis o kung wala silang balak na ipaghiganti siya. Ginagamit ni Jared ang bakanting oras na iyon para gumawa ng mas nakapagpapasiglang mga table task. Sa tulong ni William, ang mga table task ay pagtaas ng halaga habang patuloy na dumarating ang demand. Bumisita na rin siya sa Lagrange Monastery at tumulong sa pagsipsip ng nagyelo na enerhiya ng anak ni Erasmus. Yun ay nakatulong sa kanya na magkaroon ng maraming espiritual na enerhiya at pinahintulutan siyang magpatuloy na gumawa ng higit pa. Nakapagpapasiglang mga table task, dahil ang kanyang kayamanan ay tumaas ng husto.
Naniniwala siya na oras na upang bisitahin ang Yeringam upang bumili ng bihirang mga halamang gamot. Gayunpaman, hindi siya pamilyar sa lungsod. Kaya hiniling niya kay Tommy na sumama sa kanya. Bukod sa pagiging mas pamilyar sa lungsod, makakatulong din si Tommy kung kailangan niya ng ipapadala. Pagkatapos magdesisyong maglakbay doon, pumunta siya sa tirahan ng Sullivan at nagpaalam sa pamilya. Dahil ang paglalakbay sa Yeringam ay magtatagal ng ilang sandali. Ano? Pupunta ka sa Yeringam? Isama mo ako. Tuwang-tuwang hiling ni Josephine. Siya ay lubos na nakabawi mula sa insidente ng pagkidnap at ang kanyang relasyon sa kanya ay nagkaroon din. Napabuti ng husto. Hindi ka dapat sumama sa akin. Maaaring mayroong maraming panganib na nakatago sa mga anino. Kilala ni Jared si Kane. Hindi basta-basta mawawala ang kanyang paghihiganti. Ang dahilan kung bakit hindi kumikilos si Kane ay dahil naghihintay siya ng perpektong pagkakataon. Strike. Wala akong pakialam. Gusto kong sumama sa iyo. Angal ni Josephine. Ngumiti si William at umalis. Pakiramdam niya ay hindi siya nararapat na panoorin silang dalawa na may alitan ng mag-asawa. Nang makita kung paano siya umaarte. Ngumiti si Jared at tumango-tango. Kapag naisip niya kung paano. Baka natutulog silang dalawa at may iba pang ginagawa sa iisang kwarto. Excited at malaswang ngiti. Lumitaw sa kanyang mukha. Kumatok si Josephine sa kanyang ulo nang makita kung gaano kay perwisyo ang hitsura ng nakakalokong ngiti nito. Huwag kang magpapatawa. Mga ideya. Magkasama man kami sa labas. Magkahiwalay pa rin kami ng kwarto. Hindi ka pupunta. Samantalahin mo ako. More like ikaw ang gustong mag-take advantage sa akin. Ang pag-iisip na mananatili ka sa pareho. Ang kwartong kasama ko ay nakakainis lang. Sinadya siya ni Jared. Ikaw. Gaya ng inaasahan. Galit na galit si Josephine. Papatayin kita. Pareho silang nagsimulang mag-away na parang mag-asawang baliw na umiibig sa isa't isa. Kinabukasan. Nagmaneho si Tommy patungo sa Yeringam kasama sina Jared at Josephine na nakaupo sa likuran. Pagdating natin sa Yeringam, dadalhin kita para bisitahin ang maraming masasayang lugar. Kanina pa kasi ako, doon. Tuwang-tuwang sabi ni Josephine. Familiar ka kay Yeringam. Gulat na napatingin sa kanya si Jared. Siyempre, matagal akong nakatira sa Yeringam noong bata pa ako. Ang aking tiyahin ay nakatira doon. At ako ay madalas bumisita sa kanya noong nakaraan. It's been years since I last saw her. Nalungkot si Josephine habang nagsasalita. Si Josephine ay nagkaroon ng magandang relasyon sa pamilya ng kanyang tiyahin. Dahil siya ay nanirahan sa Yeringam mula noon. Bata pa siya. Gayunpaman, pagkamatay ng kanyang ina, unti-unting nagkahiwalay ang dalawang pamilya. Nagtataka ako kung kumusta ang aking tiyahin at ang kanyang pamilya at kung ang aking mga pinsan ay kasal na. Sumili ang pag-aalala, mga mata ni Josephine. Dapat ko silang bisitahin ngayong papunta na tayo doon. Pagtingin kay Josephine, ramdam ni Jared ang kirot sa kanyang puso. Ang mga tao ay madalas na ipinapalagay na ang anak na babae ng isang mayaman. Ang pamilyang namumuhay ng komportable ay magiging masaya sa lahat ng oras. Gayunpaman, siya lamang ang nakakaalam na wala siyang ibang hinahangad kundi ang pagmamahal sa pamilya. Nawalan siya ng ina noong siya ay isang bata, at wala siyang ibang kapatid. Siya lang at ang kanyang ama ang naninirahan. Pagkatapos nilang mabilis na lumabas sa Horrington, dumiretso sila sa highway, lingid sa kanilang kaalaman. Nakasunod sa kanila ang itim na sasakyan. Walang napansing kakaiba sa sasakyan dahil maraming sasakyan sa kalsada. Sa sandaling ito, sa tirahan ng Whittaker, si Kane ay naninigarilyo na may malungkot na ekspresyon. Gumastos siya ng napakalaking halaga sa pagkuha ng mga sikat na doktor para ayusin ang binti ni Tyrion. Kabilang ang mga eksperto, galing sa ibang bansa. Gayunpaman, walang sino man sa kanila ang maaaring gumamot sa kanya. Ang buto ay nabasag ng husto. Kaya walang paraan na makakonekta ulit ito. Kahit na gumawa sila ng artificial na buto at palitan. Kasama ang nabasag. Hindi pa rin makalakad si Tyrion gaya ng dati. Magiging baldado pa rin siya.
Ayoko maging pilay. Ayokong maging pilay. Si Tyrion ay sumisigaw sa kama na parang baliw. May isang babaeng nakasuot ng magandang damit na nakaupo sa gilid ng kama. Siya ay humihikbi ng tahimik habang siya. Aliw. Huwag kang mag-alala. Tay. Talagang gagamutin namin ang binti mo. Ang babaeng iyon ay ang ina ni Tyrion. Si Lucy Jantz. Ang pamilya Jantz ay isang sikat na pamilya sa Summerbank bilang. Marami silang dojo sa lungsod. Ang kanyang ama ay tila isang makapangyarihang mandirigma na may hindi maisip na kasanayan. At lakas. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malaking kapangyarihan ang pamilya Jantz sa Summerbank at kung bakit walang nang ahas na manggulo. Sila, sa kapangyarihan ng pamilyang Whittaker at ng pamilyang Jantz na pinagsama. Walang sino man sa Summerbank. Kayang saktan sila. Talo ka, King. Paanong wala kang magagawa kung nasa ganoong kalagayan ang anak natin? Ilang araw na, naging, nasaan ang salarin? Ha, nasaan na siya? Saway ni Lucy. Nanatiling tahimik si Kane. Siya ay maaaring tila tulad ng isang mabangis na tigre sa labas. Ngunit sa kanyang sariling bahay, siya ay pusa lang. Wala siyang pagpipilian sa bagay na iyon dahil mas malakas ang kanyang bayaw kaysa sa kanya. Kung nag-away sila, matatalo siya sa bawat oras. Kung hindi mo kaya, umupo ka na lang sa gilid at hayaan mo si Willie. I'll ask him na dumiretso sa Horrington at hulihin siya. Tingnan mo kung gaano kakaawa-awa ngayon. Ang Willie na binanggit niya ay tiyuhin ni Tyrion. Wilbur Jantz. Halos lahat ng tao sa Summerbank ay alam ang kanyang pangalan. Dahil siya ay isang makapangyarihan at walang awa na tao. Katulad ng sa kanya, Ama, sa sandaling iyon. Tumunog ang telepono ni Kane. Nang sagutin niya ito, iniulat ng kanyang nasasakupan. Iniwan ni Jared ang lungsod. Pupunta siya sa Yerringham kasama sina Josephine at Tommy. Nasa highway sila ngayon. Naningkit ang mga mata ni Kane sa pananabik nang marinig ang balita. Kamangha-manghang. Gawin mo agad. Ramsa, sila kung kailangan mo. Ibalik mo sila sa akin patay man sila o buhay. Sa wakas ay nailabas na niya ang kanyang galit matapos siyang pag-alitan ng kanyang asawa. Sa highway, buong atensyon ang pagmamaneho ni Tommy. Masayang nag-uusap sina Jared at Josephine sa backseat. Kaya napilitan si Tommy. Tiisin ang isang araw na halaga ng pampublikong pagpapakita ng pagmamahal. Biglang may dumaan na itim na sasakyan sa kanila at pumwesto sa harap ng kanilang sasakyan. Inapakan ng driver ng itim na kotse ang preno at mabilis na binawasan ang takbo ng sasakyan. Nang makitang sisubog na siya sa itim na sasakyan, inapakan din ni Tommy ang preno. Ang biglaan. Pagpreno dahilan para mapasigaw si Josephine habang umuusad ang katawan nito. Habang humaharurot ang sasakyan sa kalsada, may amoy ng nasusunog na goma sa hangin. Nang huminto ang sasakyan, pinahit ni Tommy ang steering wheel. Papaikot na sana sa itim na kotse at ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay nang makaramdam siya ng panganib. Ginoo, Chance, M.S. Sullivan, I fasten your seatbelt. Sigaw ni Tommy. Masasabi ni Jared na may mali. Mabilis niyang tinulungan si Josephine na magsuot ng seatbelt. Matapos ikot-ikot ang itim na sasakyan. Inapakan ni Tommy ang gas at napansin niya na ang itim na sasakyan. Mahigpit na sumusunod sa likuran nila. Bang! Umarangkada ang sasakyan ni Jared nang nabasag ang likurang bahagi ng sasakyan. Sa kabutihang palad, nakuha siya ni Josephine. Naka-seatbelts. O diretso na sana siya palabas ng sasakyan. Mabilis na pinaandar ni Tommy ang sasakyan patungo kay Yerringham. Ang makina ay umuungal na parang isang mabangis na hayop habang ang hulihan ng sasakyan ay kinaladkad sa kahabaan ng kalsada, na nagdulot ng napakaraming sparks tulad ng ginawa nito. Sundan mo sila. Kailangang patayin natin sila kung hindi ay hindi tayo patatawarin ni Mr. Whittaker. Isang nasa katanghaliang gulang. Sigaw ng lalaking nakaupo sa passenger seat ng itim na sasakyan. Sino ang mga taong ito? Jared. Tanong ni Josephine na namumutla ang mukha. Umiling si Jared. Hindi niya alam kung sino ang mga taong iyon. Ngunit nahulaan niya na marahil sila. Ipinadala ng pamilya Whittaker.
Tumutulo ang malamig na pawis sa noo ni Tommy habang nakatutok sa kalsada. Kung ano mang pagkakamali ang nangyari sa pagmamaneho niya sa ganoong bilis, ito ay magsasabi ng kanilang kamatayan. Dahan-dahan kapag lumiko ka sa harapan. Gusto kong makita kung sino ang mga taong ito. Naningkit ang mga mata ni Jared. May blood loss. Masyadong delikado. Mr. Chance. Bulalas ni Tommy habang nakatingin kay Jared sa rearview mirror. Kung bumaba si Jared sa kotse sa sobrang bilis sa highway, walang dadang mabangga ang itim na sasakyan. Kanya, dahan-dahan lang kapag sinabi ko sayo. May bahid ng inis sa tono ni Jared. Mariing tinakpen ni Tommy ang kanyang mga labi at pinabagal ang sasakyan sa kanto. Pagkatanggal ng kanyang seatbelt, binuksan ni Jared ang pinto at naghanda na tumalon. Hinawakan siya ni Josephine. Mag-ingat ka, Jared. Tumango siya. Tumalon mula sa umaandar na sasakyan. At tumayo pagkatapos ng ilang beses na pagbagsak. Imbes na ihinto ni Tommy ang sasakyan ay nagpatuloy pa rin si Tommy sa pagmamaneho sa mas mabagal na takbo. Nakadikit ang mga mata niya sa rearview mirror. Lumingon din si Josephine at tumingin kay Jared sa bintana sa likod ng sasakyan. Pareho sa kanya, magkadikit ng mahigpit ang mga kamay. Nababalot ng pawis ang mga palad. Hindi nagtagal pagkababa ni Jared sa kotse. Ang driver ng itim na kotse ay likas na umikot dahil hindi niya makita kung sino iyon sa sobrang bilis. Kalahati. Sa sandaling nagbago ang direksyon ng sasakyan. Nawala si Jared sa kanyang pwesto at muling lumitaw sa ibabaw. Ang kotse. Binasag niya ang kamao sa bintana at sinuntok ang driver. Ang lakas ng suntok ay naging dahilan upang ang kotse ay pumitik ng 2 beses sa hangin bago lumapag sa daan ulit. Lahat ng 4 na tao sa durog na kotse ay nakulong sa loob habang nagsimulang tumulo ang gasolina. Nang makita nila ang nangyari ay agad na inihinto ng isang gulat na Tommy ang sasakyan habang si Josephine. Nanlaki ang mga mata niya sa hindi makapaniwala. Iligtas mo ako! Iligtas mo ako! Sa 4 na pasahero sa kotse. Tanging ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nasa upuan ng pasahero sa harap ang parin. Paghinga at paghingi ng tulong. Dahil nakakulong ang kanyang binti, nagsimula siyang magpanik nang makita niyang tumutulo ang gasolina mula sa sasakyan. Lumapit si Jared sa kanya at nagsindi ng sigarilyo. Nababatid na ang gagawin ni Jared. Nanginginig sa takot ang medyo may edad na. Nanlaki ang mga mata niya sa loob. Katatakutan. Maawa ka, maawa ka. Pakiusap niya na puno ng dugo ang mukha. Dahan-dahang yumuko si Jared at binigyan ng walang pakialam na tingin ang lalaki. Sino ang nagpadala sa iyo? Natigilan ang lalaki sa pagsagot. Hindi siya nang ahas na ipagkanulo si Kane dahil nasa Summerbank pa ang kanyang pamilya. Nang makita niya ang pag-aalinlangan ng lalaki, hindi na kumibo pa si Jared at umalis na. Habang pinapanood si Jared na paalis, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagsabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Nagtatrabaho kami para sa pamilya Whittaker. Si Mr. Whittaker ang nagbigay ng utos at pinilit akong gawin ito. Pakiusap. Nagmamakaawa ako sa iyo. Bitawan mo ako. Napahinto si Jared sa kanyang kinatatayuan. Mukhang hindi naman siya nagulat dahil nahulaan na niya na si Kane iyon. Sa likod nito, makalipas ang ilang segundo, nagpatuloy si Jared sa paglakad at casual na itinapon ang kanyang sigarilyo sa likod niya. Ang nagninangas na upos ng sigarilyo ay nagpasiklab ng nagngangalit na impyerno nang tumama ito sa gasolina. Umalangaw-ngaw ang masakit na mga hiyawan ng nasa katanghaliang gulang, na nagpapadala ng lamig sa gulugad ng lahat. Sa gitna ng nakakatakot na iyak, nakaramdam si Jared ng manhid. Lalo siyang naging malupit pagkatapos niyang malaman iyon. Ang habag na ipinakita niya sa kanyang mga kaaway ay palaging babalik upang kumagat sa kanya. Sa isang malakas na boom, ang kotse ay sumabog sa putol-putol. Habang ang mga katawan ng mga asasin na ipinadala ng mga Whittakers nagkawatak-watek sa apoy. Magmaneho. Utos ni Jared kay Tommy pagkabalik sa sasakyan. Pinaandar ni Tommy ang makina at nagmaneho patungo kay Yerringham. Habang si Josephine ay natakot kay Jared. Sa sandaling ito, si Jared ay hindi na puno ng hangarin na pumatay. Nang makita niya ang itsura ni Josephine,
Mata. Ngumiti siya. May dumi ba sa mukha ko? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Jared. Ngayon ka lang ba napizes? Paano mo nagawa iyon? Kahit na alam niyang makapangyarihan si Jared. Nakita niya ang pagpapadala nito ng sasakyang lumilipad sa isang suntok. Ginugulo pa rin niya ang isip niya. Kalokohan. Hindi mo nakita ang tunay na lawak ng aking kapangyarihan. Sa sandaling ikasal tayo, makakarating ka. Maranasan mo mismo. Napangiti si Jared kay Josephine. Namumula. Sinaman siya ng tingin ni Josephine. Tumigil ka na sa pagiging walang hiya. Hindi pa ako pumayag na pakasalan ka. Makalipas ang ilang oras, nakarating na sila sa Yerringham. Sa sandaling pumasok sila sa lungsod. Nakaamoy sila ng mga halamang gamot. Kahit saan. Nang tingnang mabuti. Nakita nila ang mga tambak ng mga halamang gamot na tinutuyo sa magkabilang panig ng kalye. Mukhang hindi naabala ang mga taga-ron dahil sanay na sila sa amoy. Josephine. Gayunpaman. Mabilis. Tinakpan ang ilong niya. Anong amoy yan? Ang baho talaga. Iyan ang amoy ng mga tuyong damo kung saan ang pabango nito ay may kakayahang magpalusog sa iyong katawan. Paliwanag ni Jared. Siya. Hindi naiwasang humanga sa kung paano isinabuhay ni Yerringham ang pangalan nito bilang City of Herbs. Sa Yerringham, halos lahat ng pamilya ay nagtanim ng mga halamang gamot. Dahil malapit ang lungsod sa mga bundok. Mayroon din isang grupo ng mga albularyo na umaakyat doon araw-araw upang tipunin sila. Kahit gaano pa kabihira ang halamang gamot, tiyak na mahahanap ito sa Yerringham hanggat kaya ng isang tao. Ito. Ang mga kalye ay may linya na may mga tindahan ng tradisyonal na gamot kung saan ang isa ay palaging subukan upang daijin. Ang isa kasama ang kanilang mga katanji tanging paninda. Tommy, punta muna tayo sa mekaniko para ipaayos ang sasakyan. Lumalabas kami na parang masakit na hinlalaki. Habang kinakaladkad nila ang rear bumper sa kalsada. Nag-aalala si Jared na maakit din ito. Maraming atensyon. Kaya naman. Nagpasya siyang ayusin ito bago sila magpatuloy sa kanilang paglalakbay.